Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kakilala nyo mahilig makinig ng mga horror story. At bago natin simulan ang kwento ni Charity, kung may mga ganito rin kayong experiences o mas nakakatakot na experiences, send nyo lang dyan sa FB group natin or di kaya dyan sa comment section. So let's start! I've been seeing the same ghost in my parents' house since I was around 7 years old until I turned 17. At first, paa lang ang nakikita ko, umaakyat at bumababa sa hagdan. Hindi naman siya sobrang nakakatakot kasi translucent ang itsura niya. Parang puting anino na gawa sa usok o fog, pero may solid na hugis. Bilang bata, syempre natakot ako nung una. Habang tumatanda ako, mas naging malinaw siya. Unti-unti ko nang nakikita na binti pala siya ng isang batang babae na nakapalda. Mahilig lang siyang tumakbo sa hagdan. Parang batang naglalaro. Eventually, nasanay na rin ako. Minsan naisip ko pa nga na baka guni-guni ko lang. Pero isang pangyayari ang nagpabago sa isip ko. Teenager na ako noon at may boyfriend na. Nasa first floor kami nagkukwentuhan habang siya ay nakatayo malapit mismo sa hagdan. Bigla ako nakita ulit yung batang multo. Tumakbo paakyat ng hagdan gaya ng lagi niyang ginagawa. Deadma lang ako kasi sanay na akong makita siya. Maya-maya, biglang nagsilita yung boyfriend ko. Hala, sino yun? May batang multo na tumakbo paakyat. Nanlamig talaga ako. Take note, kahit kailan hindi ko sinabi sa kanya na may nakikita akong multo sa bahay namin. Lalo na yung batang yon. Kaya sobrang nagulat ako. At somehow, na-relieve na rin. Dahil hindi lang pala ako nakakakita sa kanya. After a while, nawala na lang siya. Coincidentally, nang itinapon ng parents ko yung lumang antique cabinet na nasa second floor, hindi ko na ulit siya nakita. Hanggang ngayon, iniisip ko kung may connection ba talaga yung cabinet sa kanya o nagkataon lang. Sana kung sino man siya, nakahanap na siya ng kapayapaan. R.I.P. Little Ghost. Sobrang scary naman. May batang tumatakbo. Alam nyo, may same din siya ng kwento ng kaibigan ko, yung kapitbahay naman namin. Yung kapitbahay namin, siya, sa taas namin siya. Tapos may second floor sila. Tapos, ang kwento nila, may multo talaga daw sa bahay nila. Eh ako, friend ko talaga sila. As in, since bata kami, mga 3 years old, ganyan, or 5, magkakakilala na kami. And mahilig talaga ako pumunta sa bahay nila kasi sobrang lawak tapos may second floor. And naglalaro kami lagi sa second floor. Yung second floor nila is walang roof. So as in, lang talaga, parang rooftop, ganun. Unfinished pa kasi yung bahay nila. So, ngayon, iba na yung tao nakatira doon. Kasi may mga kanyang-kanyang buhay na yung mga friend ko. Ayun na nga, yung kwento nila, yung hagdan doon, I remember, tatakbuhan kami. Tapos, suddenly, nagkwentuhan kami. Sabi ng mga friend ko, may may naglalakad daw na paalang. May pababa, ganun, or umaakyat, na paalang talaga siya. Pero hindi siya katulad ng kwento ni Charity na translucent. Ayun, kitang-kita talaga na paa, ganun. Lalakad daw. Tapos sa bahay nila, actually yung loob ng bahay nila, naalala ko pa, maganda talaga. Pero hindi siya ganun kaluwag. Oo, marami. Second floor siya. Meron siyang space na malaki sa harapan. Pero pagdating sa loob, sobrang liit. Sobrang sikip. Ganun. Parang pang lang siya, 4 people lang talaga siya. Parang ganun. Tapos kapag pumupunta ako sa CR nila, hindi talaga ako mapakali. Hindi ko gusto yung pwesto ng CR nila. Parang may times na parang gusto ko na umalis agad, ganun siya. So, kapag pumupunta ako doon, hindi ako pumupunta ng CR. Diretso rooftop lang ako or di kaya sa sala. Ganun, nanonood lang kami. So, yeah. May similarity lang sa kwento ni Chari. So, yun lang guys. Kung may mga ganun din kayo experiences or nakwento sa inyo, sa inyo lang dyan sa FB group natin. So, yun lang guys. See you when I see you. XOXO. Bye-bye!